Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ang 34 na kabanata ng akdang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa araw na iyon ay inaasahang darating ang general at tutuloy sa bahay ni Kapitan Tiago. Kaya't nagkaroon ng pananghalian kasama ang mga kilalang tao sa San Diego. Si Ibarra at ang alkalde mayor ay magkatapat na nakaupo sa magkabilang dulo ng hapagkainan. Kasama rin sa hapag sina Maria Clara, Kapitan Tiago, mga kapitan ng bayan, mga pari, mga kawani ng pamahalaan, at mga kaibigan ni Maria Clara at Ibarra. Habang nagaganap ang pananghalian, napansin ng lahat ang hindi pagdating ni Padre Damaso. Habang kumakain, ay nag-usap ang mga tao tungkol sa iba't ibang paksa. Tulad ng hindi pagdating ni Padre Damaso, ang kamangmangan ng mga magsasaka sa paggamit ng mga kubyertos at ang mga kursong nais ipakuha ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Nang dumating si Padre Damaso, agad na pumati ang lahat maliban kay Ibarra. Habang inihahain ng serbesa, sinimula ni Padre Damaso ang kanyang patutsada laban kay Ibarra, lalo na ang usapin sa pagkamatay ng ama ng binata. Tila sinasadya ng pari na galitin si Ibarra, kaya't umabot sa puntong muntik ng saksakin ni Ibarra si Padre Damaso. Mabuti na lamang at pinigilan siya ni Maria Clara, kaya't bumalik ang kahinahunan ni Ibarra at siya ay umalis na lamang. Ang mga naging tauhan sa Kabanata 34. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagtimpi sa mga patutsada ni Padre Damaso patungkol sa pagkamatay ng kaniyang ama. Alkalde Mayor ay isang opisyal ng bayan na nasa kabilang dulo ng hapagkainan at nagtatangkang baguhin ang paksa ng usapan upang maiwasan ang tensyon. Maria Clara nakasama sa pananghalian at siyang pumigil kay Ibarra nang muntik na itong saksakin si Padre Damaso. Kapitan Tiago na siyang nag-organisa ng tanghalian. Ang alperes, teniente, at eskribano na mga iba pang bisita sa tanghalian. At ang panghuli ay si Padre Damaso na isang pare na patuloy na iniinsulto si Ibarra at ginamit ang pagkakataon upang ungkatin ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ibarra. Ang tagpuan naman sa kabanatang ito ay nangyari sa bahay ni Kapitan Tiago. Para sa talasalitaan, patutsada, mga pahayag na may layuning manakit o manuligsa ng damdamin ng iba. Hapagkainan, ang mesa o lugar kung saan nagsasalo-salo ang mga tao sa pagkain. Pwede rin itong tawaging table sa wikang Ingles. Eskriba, isang taong nagsusulat o tagapagtala. Karaniwang ginagamit sa konteksto ng gobyerno o simbahan. Tensyon, isang sitwasyon ng pagkakairita o pag-aaway na nagdudulot ng pagkabahala o stress. Ang huli ay ang kahinahunan o ang kalma o kontroladong asal sa kabila ng matinding emosyon o galit. Ang mga aral na maaaring makuha sa kabanatang ito
ay ang pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili ay mahalaga, lalo na sa mga sitwasyong puno ng galit o tensyon. Pinakita ni Ibarra na sa kabila ng kanyang matinding galit, pinili niyang magpigil upang maiwasan ang eskandalo na isang tanda ng matalinong pagpapasya. Pangalawa, ang mapanirang salita ay may kakayahang magdulot ng malalim na sugat sa damdamin ng iba. Ang patutsada ni Padre Damaso ay isang halimbawa ng kung ano at paano ang mga salita ay maaari mag-udyok ng karahasan o galit. Ang pagpapatawad at pagkontrol sa emosyon ay mahalagang aspeto ng isang mahinahong pagkatao. Sa pamamagitan ng pagpigil ni Maria Clara kay Ibarra, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkontrol sa mga negatibong emosyon upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Pagpapahalaga sa karangalan ng pamilya ay isang mahalagang tema sa kabanatang ito. Si Ibarra ay nagalit hindi lamang dahil ang pagpapahalaga sa karangalan ng pamilya ay mahalagang tema sa kabanatang ito. Si Ibarra ay nagalit hindi lamang dahil sa pangiinsulto ni Padre Damaso, kundi dahil sa paglalapastangan sa alaala ng kanyang yumaong ama. Para sa huling aral, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kababaihan sa loob ng isang patriyakal na lipunan. Sa kabila ng pagiging tahimik at nasa gilid lamang, si Maria Clara ay may kakayahang impluwensyahan ang mga desisyon ng isang makapangyarihang lalaki tulad na lamang ni Ibarra, na nagpapakita ng kanyang mahalagang papel sa mga kaganapan. Iyon lamang ang aking iulat para sa ika-34 na kabanata ng Nola Me Tangere. Maraming salamat sa pakikinig.